Magandang umaga, hapon, o gabi. Hindi na mahalaga kung anong oras ngayon. Ito ang tamang oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Nawa ay tumimo ang mga salitang ito sa iyong puso. Ito ang LCC Devotional Series. Muli mga kapatid kay Kristo at mga kaibigan, kayo ay aking inaanyayaan sa ikalawang yugto ng Don't Watch Prayer Exhortation ngayong pong February 2019. Ang pamagat po ng mensaheng ito ay pinamagatan kong ang maningas na panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan. Meron pong kapangyarihan sa panalangin ng isang taong matuwid at maningas manalangin. Ang babasahin ko pong chapter at verse mula sa Bible ay sa James chapter 5 verse 13 to 16, sa mga sulat ni Santiago kabanatang 5 at bersikulo 13. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pairan ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga alaman. Mga kapatid, kung naliliis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. So ang panalangin maningas po ng isang taong matuwid ayon kay Apostol Santiago ay makapangyarihan. Paano po ito nagiging makapangyarihan? Dahil ito po ay pinapanalangin sa pamamagitan ng pananampalataya. Mataimtim at wagas at maningas, kung kaya po ito ay merong kapangyarihan. Ito po ay naaayon sa kalooban ng Diyos at nagmumula sa puso ng isang taong merong pagnanais para yung kanyang mga pinapanalangin ay pagpalain ng Diyos. Meron pong 3 panalangin dito na binanggit si Apostol Santiago. Una po sa lahat, sabi niya rito, kayo ba ay merong kapig-atian? Kayo ba ay dumadanas ng suffering o ng kahirapan dahil sa persecution, dahil sa mga taong hindi kumikilala kay Kristo? O meron kang malaking problema at napipig-ati ang iyong puso? Nagiging masuwain ang iyong mga anak. Ang iyong asawa ay hindi sumusunod sa Panginoon at napipig-ati ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin mo ito sa ating Panginoon. At ang Panginoon, siya ang magko-comfort sa iyo. Ang Panginoon ang siyang kakaugnay sa mga taong pinapanalangin mo. Hindi lamang po ang ating pamilya, kundi yung mga misyonaryo sa iba't ibang mga lugar na dumadanas ng kahirapan, ng persecution sa mga hindi mananampalataya, tumitiligsa kay Kristo, laban sa banal na kasulatan. Ipanalangin po natin ang mga lingkod ng Diyos na yon. O maaaring sa iyong sariling buhay, ikaw ay pinepersecute at naiirapan ka ng mga taong sinisharean mo ng ebanghelyo, ng mabuting balita ni Kristo. Ipanalangin mo sila at ang Diyos ang siyang kakaugnay sa kanila at ihipo sa kanilang mga puso para sila makakilala kay Kristo. Ang sabi pa po ni Apostle James dito, ni Santiago, ang sabi niya, kayo ba ay merong kagalakan? Sabi niya, magpuri kayo ng mga papuring awitin sa ating Panginoon. Meron ka bang reason
na dapat ipagpasalamat sa Diyos? Na-promote ka ba? Nabigyan ka ng aumento? O may maraming blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Malaki o maliit? Dapat mo itong ipagpuri, ipagpasalamat sa Diyos. Yun po ang unang panalangin na dapat ipanalangin ng taong matuwid na maningas na nananalangin. Panalangin sa kahirapan, persecution, pagpapasalamat sa panalangin sa mga pagpapala ng Diyos. And then sabi niya dito, meron bang may sakit sa inyo? Nakaratay sa kanyang igaan na dating umaaten sa mga gawain ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, active sa ating Panginoon, at ngayon hindi na siya maka-attend. Dahil siya may karamdaman, probably cancer o malubhang karamdaman. Ang sabi ng ating Panginoon, ipanalangin niyo siya. Ang ating mga kapatid sa Vine Center, LCC Vine Center sa Parwania, sila'y kinaugnay ng Diyos, nangusap ang Diyos sa kanila na bisitahin yung mga may sakit sa ospital at ipanalangin. Yung tatay ni Pastor Cruz nung nakaraang linggo aming binisita dahil nagkasakit dyan sa Amiri Hospital. Pinalangin namin. Ngayon siya ay magaling na. Yung panalangin ng isang taong matuwid na maningas ay nagpapagaling sa may sakit. So ipanalangin po natin ang mga milagro, ang mga supernatural na mga miracles na Diyos lang ang makagagawa. Hindi lamang kagalingan, kundi miracle signs and wonders. Mga bagay na hindi natin kayang gawin na ang ating Ama sa langit lamang ang makagagawa. So, let us pray for miracles. At ang pangatlo po dito, ipanalangin po natin yung mga nagkasala. Ipanalangin po natin ng mga prodigals na mga sons and daughters, yung mga alibug-ang anak na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Sila'y nagkasala na magpakumbaba po sila, aminin ang kanilang kasalanan, ikumpisal sa Diyos, confess your sin to the Lord first, sa ating Diyos muna. And then sabi din ni Apostle Santiago, ating pong i-share din, ikumpisal ang ating kasalanan sa bawat isa para ipanalangin tayo ng ating mga kapatid, yung ating mentors, yung ating mga discipler, o sa mag-asawa, kung ikaw ay nagkamali, nagkasala, humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, o ikaw ay isang anak sa iyong mga magulang, o kahit ikaw ay isang magulang, kung ikaw naman ang nagkamali, ikaw naman ang humingi ng dispensa, mag-sorry, o sa mga kapatiran na mayroong pagtatampo sa bawat isa, tayo po ay humingi ng tawad, magpatawaran, at tayo po ay lumakad muli sa restoration ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa anointing ng Diyos. Ito po yung tatlong bagay na pinapanalangin ng isang taong matuwid na maningas manalangin. Una po sa lahat, yung persecution, pagpapasalamat, hindi lamang kapag ikaw ay may pangangailangan, kundi dapat ka ring magpasalamat, panalangin ng milagro, kagalingan sa mga may sakit, at iba't ibang mga miracle, signs and wonders na Diyos lang makagagawa. At ipanalangin yung mga nagkasala. At yung mga nagkasala naman magpakumbaba. Admitin, tanggapin, iingi ng tawad, yung kanilang kasalanan sa Diyos at sa kapwa-tao na pinagkasalaan nila. At ang Diyos patatawarin ka, i-restore ka, at ibabalik ang iyong kasigasigan sa iyong pag-ibig kay Kristo at paglilingkod kay Kristo. So the fervent prayer of a righteous man avail much. Ang maningas na panalangin ng taong matuwid ay may kapangyarihan. God bless you today.